Jordex, dito tayo sa kaligtasan. Mukhang Sabi mo, tinamaan ang sa dayuhan, kaligtasan, sabi mo, ang kaligtasan ay regalo. Pero bakit sinasabi mo na kailangan mong pagbayaran ang regalo? Bakit? Nalaglag na si Edwin, no? Ikaw nga ang tinatanong ko na. Ba't doon sa tanong mo, dayuhan, nalaglag si Edwin? Bakit umiwas siya doon sa tanong mo? Pag-usapang binigyan mo. Umiwas. Nalaglag. Ito si Umiwas siya doon sa Gcash. Jordex. Parang may iniiwasan siya. May Tingnan iniiwas. lang natin baka babalik yun si Edwin. Si Jordex. Jordex, sabi mo kanina, tiyak ang kaligtasan ng Katoliko pero kailangan ninyong pagbayaran. Eh kung ito ay regalo, ang regalo ba binabayaran? Sagot. Pagtrabahuan. Trabaho ba trabaho? Kaya nga, bakit mo pagtatrabahuan? Eh, trinabaho ng Diyos ang kaligtasan mo. Ngayon, bakit mo pagbabayaran? Bakit? Para utang na loob mo, kailangan mong bayaran ang regalo? Ganun ba yon? Hindi, kasi kailangan mong paganahin yung yung tinatawag nating sistema sa loob ng katawan niya mismo. So kailangan ka magtrabaho gaya ng mga sales ba? Okay. Okay, tama naman. Sales. I-define lang natin yung trabaho. I-define natin. Kaninong trabaho yan? Trabaho ng Espiritu Santo na nasa tao o trabaho ng tao para ipakitang siya ay makadiyos? Kaninong trabaho yan? Trabaho ng tao para tayo ay maging matuwid. Okay. So trabaho ng tao. Okay, ang trabaho ba ng tao, katulad ng MCGI, pinagmamalaki nilang mabubuting gawa. Ito ba ay mayroong credit ito? May score ba ito sa Diyos na gawin silang matuwid? Makikredit ito, kaso lang yung problema palamura eh. Okay, palamura. Okay, sabihin na natin hindi ka nagmumura. Pero ikaw ba'y nagkakasala rin katulad nila? Nakakasala pa rin kasi maraming paraan na Okay. So hindi ka pwedeng humatol sa iba. Okay? So wala kang karapatan kasi sabi ng Panginoon, ang walang kasalanan lamang ang pwedeng humatol. Katulad namin, kaya namin kayong hatulan. Pero mabuti ang hatol namin tanong. Ano ang hatol mo sa mga hindi Katoliko? wala. Diyos na bahala. Okay, ako na bahala. Sige. Ang hatol ko sa kanila, sila ay pinatatawad ng Diyos, hindi sila nagkakasala. Pero ikaw, paninindigan mo pa rin ba na sa kabila ng ginawa ni Kristo sa pagbabayad sa dugo, na kanyang dugo sa krus, pinaninindigan mo pa rin ba na may kasalanan ka pa? Yes, kasi may kasalanan pa rin ako kasi yung alay kasi na dugo, kapalit yun sa tinatawag nating kasalanan. Okay. Oo. So, last 24 seconds ko, ulitin ko ang tanong. Sa kabila ng pagpapako ni Kristo sa krus para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan, mayroong ka pa bang kasalanan? Meron kasi yung Hudyo kasi taon-taon kasi sila. Okay na yan. Hindi ka magtatanong. 3-2. Salamat sa pagsagot, Jordex. Salamat. Okay. Uncle, baka ikaw may tanong? Wala na, yung topic lang kasi si Edwin kasi yung kausap niya, Uncle. Tapos Pwede ba ako magpayag sa topic yung katiyakan ng kaligtasan? Ano lang po muna at dumating si Milo. So, pakinggan muna natin kanya masasabi. Sige, paring Milo. Milo. Yan, yung paksa. Yes, kumusta? Yan, okay. Baka may gusto kang i-share sa amin. Masaya ba ikaw ay tiyak na maliligtas? Masasabi mo bang ikaw ay tiyak na maliligtas? Yes. Ako ay maliligtas dahil ako si Jesus Christ. Ako lang ang kaisa-isang hindi masusunog sa impyerno. At lahat ng mga humahatol na may impyerno ay doon sila mapupunta. Kaya wag po tayong maghatol sa mga taong yan.
Kung ayaw ninyong mapunta kayo sa impyerno, no? Dahil po ako isang God at ako'y nagmula sa langit. Ako po ay dinala dito ng aking ama para iligtas ko ang sangkatauhan. At nang masasabi ko ay lahat ng relihiyon ay aking ililigtas. Kaya wag na kayo mag-alala. Wag na kayo mag-away-away. Wag na kayo magdebate dahil iisa lang po ang aking ama sa langit. At ako po ang nakakalam niyan. Ayan, dahil ang God ay hindi gagawa ng isa pang God o tatlong God para magalit siya sa kanyang sarili. 'Di ba? Halimbawa, God ako. Gagawa ako ngayon ng maraming God para sambahin ninyo mga tao tapos magagalit ako. Hindi ba? Hindi ganun. Paano ka maliligtas? Okay, may nagtanong sa baba. Paano ka maliligtas? Maliligtas ka ay kay magtiwala sa Diyos. Yan. Magtiwala ka, gawin mo, huwag kang magtrabaho, mag-resign ka. Ipakita mo ang hinahamon ko ang lahat ng mga kadyos, makajos. Hinahamon ko ang inyong paniniwala sa Diyos. Huwag kang magtrabaho, magdasal ka lang sa iyong bahay. Wala kang gagawin. Handa kang mawala ng buhay sa pagtitiwala sa Diyos. Yan ang tunay na nagtitiwala sa Diyos. Yan po ang aking masasabi. Dahil tayo ay magtiwala na meron kabilang... Ayan, magsasalita muna ang Diyos, ha? Magsasalita muna ang Diyos, ha? At ang Diyos ay may paraiso. Okay lang.